Parang pakiramdam ko, sabihin nyo na naman sinasadya ko to. Pero, haba ng pila sa likod guys, ayan yung mga lost baggage. Welcome to Brazil, isang bansa sa South America na kilala sa kanilang magagandang nature tulad ng Amazon Rainforest, ang kanilang mga beaches, ang isa sa 7 wonders of the world na Christ the Redeemer, at marami pang iba. At sa kabila naman nito, ang peligrong kakambal na dulot ng mga favela, Cracolania o lugar ng mga adik dito sa kanilang bansa. Samahan nyo akong diskubrihin natin ang natatagong ganda ng Brazil. So, dito na ako ngayon guys sa Brazil. Kakaland ko lang. Sobrang saya ko actually paglapag namin. Kasi parang oh my God, I'm here in Brazil. It's my dream. Like, kung naalala nyo sa mga panahon nung nasa Morocco ako, gusto ko pumunta dito sa Brazil and now sa Brazil. At syempre sa hindi inaasahang pangyayari, parang pakiramdam ko, sabihin nyo na naman sinasadya ko to. Pero, haba ng pila sa likod guys, ayan yung mga lost baggage. Sobrang excited talaga ako guys, as in, paglabas pala ng aeroplano, sabi nung cabin crew, oh, someone's so excited, so happy kasi kumakanta-kanta ako. Kasi ganda ng vibe. Tapos, pati yung immigration kanina, parang ganda ng vibe niya sa akin. Tapos, nagsubok akong mag-withdraw doon, hindi gumana. Hindi ko pa alam kung sa iba gagana yung bangko ko, pero dito kaya hindi gumana. At wala pala akong extrang cash na pwedeng ipampalit. Oh my God. Pero ito yung na-stress ako. Ito yung mahirap pag malalaking flight. Sabi ko na nga nagkaroon ako ng kutob na dapat yung gamit ko hindi ko talaga chinek kasi hand carry lang naman Pero sabi kasi nung attendant dun sa airport sa Chicago, check ko daw yung baggage ko. Sabi ko, maliit lang naman to. This is hand carry, no? Check it. Sabi ko, okay. Chinek ko siya. So ngayon, naiwan siya guys sa Chicago. Wala siya dito. Ang haba ng pila dahil ang daming lost baggage dito sa airport nila. Yung sa akin, luckily naiwan. And sabi nila, mai-deliver naman daw bukas. So, for today, wala akong ibang damit kundi ito. Hindi ko alam kung meron akong extra damit sa loob, pero wala akong damit. Ay, pero nevertheless, yun lang yung minor na medyo major din na problema ko today din. Wala akong gamit. So, ngayon guys, lalabas na muna ako ng airport. Babalita ko kayo mamaya paano yung pagiging vlog ko dito kasi medyo takot sa bansa din. Gusto ko itong bansa na to pero medyo takot din ako dahil delikado. So, I'll see you later. So ayun guys, nakapag-withdraw naman ako ng pera dito. Ngayon, maghahanap naman ako ng SIM card. So guys, wala akong mahanap na bilihan ng SIM card dun sa loob ng airport. So, bahala na. Nag-download muna ako ng Google Maps at saka ng Google Translate para in times of need, magamit ko siya. So,
magtitiga ako ngayon ng bus. Andito ako ngayon sa loob ng bus. Ang pamasahe is 39.50. So, ano, ba't di na lang ako nag-Uber? Ang Uber 100, 39, tapos mag-commute pa. Sana mura yung pamasahe sa susunod. Hindi ko alam. Ayun na naman ako, hindi nag-iisip. Kasi sabi ko, malay mo, sa bagay, kung pagitan is kalahati lang din. Malay mo, kasi mamaya sa next na sakay ko, gaano ka, ano ba? Kasi ito 45 minutes eh, kaya 39. Mamaya, pagdating dun sa city, ang tagal din, 58 minutes. Ay, hindi. Mga ano lang pala, mas malapit na mamaya. Mga 20 minutes lang. So, siguro mura na lang yun. Tapos lakad. Feeling ko mura na lang yun. Ako na nagde-decide. Tapos, para dun sa SIM card, magtatanong na lang ako sa hostel paano ako makakabili kasi wala dito eh. Baka matulungan nila ako. Pero in fairness, sa quality ng bus nila, maganda yung airport bus nila, guys. Di ba? Malinis pa. Mukhang bago. Tapos, digital din yung kanilang resibo dito. Bongga. So, itong bus natin, bus ride na to is 45 minutes. And dito guys, actually, depende naman sa lugar. May pwedeng maging delikado, pwede rin hindi. So, ang delikado dito, may camera, may cellphone, at nag-i-English. So, kakapain ko guys kasi gusto ko maging maganda to experience ko sa lugar na to. Gusto ko mag-enjoy talaga dito. Alis na ata kami guys. Bye-bye. Hi. Dito na naman ako sa tapang moment ko guys. Matapang. 3 stops bababa. Lakad namin. 8 minutes. Tatawid sasakay. Kaya ko pa. Kabado talaga ako guys pagdating ko dito sa Brazil kasi marami ako napanood ng mga video and marami akong mga narinig na kwento kung gaano pwede maging delikado ang pag-travel dito. Kilala sila dito sa dami ng mga addict at mga homeless at mga magnanakaw. So kahit sanay na ako mag-travel, gusto ko pa rin mag-ingat at sawa na ako sa mga problema sa pagta-travel. You not even realize because you're like somebody blow it in your face. You might think it's dust or allergy or something when they come up and they blow it in your face, and or they put it in your drink, and basically it makes you like psychedelic drug that they can control, like make you take out money, make you do this, and the next morning you don't remember any single thing. That's like super popular. Like zombie. Yes, it's like super popular in Colombia. And when we arrived, we had the police came and said, just be careful. We have been having a lot of these cases, and sometimes the hostels are involved. Sometimes the same people at the hostels that you go, they're like, oh, he's buying a lot of things, or they will call their friends. They do that. Are you going to Colombia after here? I'm not sure, but I will be with my girlfriend together. It's better if you're not alone. That's why I avoid going at night, and even when I'm eating, like I'm trying day or night, it doesn't matter where I am. I mean, even if you're friendly to me, I don't care if we're at the same hostel or whatever, and they're like, I'm not leaving my drink with you. Like, oh yes, of course, no more. Come back, we're at the same hostel. No more, yeah. Oh my God, guys. Hi. Andito na ako sa tutuluyan ko sa Brazil. So,
naputol yung vlog natin kanina. Bago to, ang haba yung naging gap. Kasi nag-vlog lang ako nung sumakay ako ng bus. Pero from the bus, papunta dito, hindi ko na blinag. Tapos yung naging adventure ka pa after that. So, kanina, okay naman. Maganda naman yung biyahe ko ng bus. Papunta ng bus terminal para sumakay ng tren. Line 1. Color blue. Medyo tanga-tanga pa ako sa pagbili ng code. Basta nung ticket. Ganyan. Kasi sabi niya, una, sa machine, hindi ko naintindihan, hindi natanggap yung card ko. Sabi ko, ayoko na nga lang. Doon na lang ako sa kahera. Pagdating ko sa kahera, binigay ko yung binigay ko ng 10. Ayaw. Sabi niya, 5 daw, 5. Pagtingin ko kasi parang 5, 00. 500? 500 ba? So, what do you mean? So, binigyan ko siya ng 500. Sabi niya, no. Ay, tapos nakita niya, meron akong 10. Meron akong 5. Sabi niya, yun. 5 lang pala talaga. So, sakay na ako ng tren. Siyempre, common sense na lang guys yung parang, dito ba ako dito? Dito ako, akit ako. Tapos, feel that kulang, ganyan. Maya-maya, pumesto ako sa gilid, ganyan. Medyo, ito yung first impression to, no? First impression ko doon sa loob ng tren, alam mo parang mga bali. Sorry for the word. Kasi mayroong pumapalakpak sa loob ng tren. Tapos, mayroong nagpa-product sampling. Nag-ikot siya sa loob ng tren. Parang, alam mo yung MRT, isipin mo MRT, may nag-product sampling. So ako parang, hala. Tapos merong sumisigaw na, basta may sumisigaw lang din na isa. May pumapalakpak, may sumisigaw, may nag-product sampling. So ako parang, hala. Tapos bumaba na ako. Pagbaba ko, bago ako malis muna ng airport, nag-save na ako ng Google Translate tsaka Google Maps. Pagbaba ko, nag-crash yung Google Maps. So wala nang direction. Yung titignan mo na lang sa mapa, ayaw ibigay sa akin yung walking or what. Basta yung zoom in mo na lang, tingnan mo na lang kalsada, sa kaliliko. Dito parang konting kembot, merong likuan. Sabi ko, pag mayroong tao talaga, tago agad ako ng phone. Grabe yung taas ng ng tamang hinala ko. Ang taas. So, super takot ako. Parang gano'n. Nilalaban ko naman, pero siguro sobrang alert. Yung ganun, sobra. As in. Tapos dito, mahirap nga raw magkaroon ng SIM card. So, sabi na ko ng receptionist dito, kailangan daw ng CPF, parang ganyan. So, sabi ng ibang kasama ko ditong turista kanina, sabi niya, bro, hindi ka makakabili, hindi ka nila asikasuhin. So, mag-eSIM card ka na lang. So, I decided na, sige, babangon ako, pupunta ako sa pinakamalapit na mall, bibili ako ng ng cellphone. Gusto mo yun? Kasi sabi ko naman, magagamit ko naman yung cellphone sa iba pang bansang pupuntahan ko pag nag-eSIM ako. So, kasi yung ginagamit ko ngayon is yung maliit na iPhone. Yung sa maliit na iPhone ko, hindi siya capable ng eSIM. So, hindi ko rin alam kasi according sa Airalo, compatible naman ang iPhone SE 2020. So, hindi nga lang siya, ewan ko ba't hindi siya gumagana. So I decided, bibili na lang ako ng Android phone, yung mumurahin lang. Basta compatible sa eSIM. So, naglakad ako dito, guys. Actually, pwede ako mag-bus kasi yung bus station, harap ko lang talaga. Pero sabi ko, ay hindi. Maglalakad ako. Para maramdaman ko yung vibe ng lugar, makita ko, ganyan matansya ko. Lakad ako. Guys, sobrang nakakapagod dito dahil akyat, baba, sobrang hill. Sobrang mahili. Kailan mo si Hili? Hili Rebillami. Hindi, sobrang mahil. Grabe, uphill, downhill. Yung parang sabi ko, shit, parang mali ata yung decision ko sa life na naman. So, inilaban ko na lang, guys. Maglakad ako, nakarating naman ako. Tapos, kung may mga pulube, may mga naglalakad. Pagdating ko doon, ang daming pulubi dito. Tamang hinala pa ako, medyo takot-takot sa mga pulubi dito.
naka-tent talaga sila. So medyo kabado talaga ako. Yung kung ano yung nakikita ko sa mga video, kung gaano ka-wild sila dito, parang possible nga, ganun. So, nakarating na ako dun sa loob ng mall. Nag-connect ako ng wifi. Para mag-connect ng wifi dito, kailangan ng may passport pa, parang ganyan. Passport number lang naman. So, nakakonect na ako, guys. Sabi sa unang search ko, nag-search ako, guys, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, maraming beses, actually. Compatible daw sa Airalo yung Motorola G24 Power. Bili ko agad, guys. Bili. Sa pera natin, mga 8,585. Bili agad ako. Siyempre, magagamit ko din naman siya eh. Alam mo, magagamit ko to. Ilang bansa pupuntahan ko pa. Kailangan ko ng eSIM. Parang hindi na bumili ng SIM card palagi. Or pwede rin bumili ng SIM card, pero at least meron ako eSIM card everywhere. Ready na. So, bumili na ako. Kumain, tapos sabi ko, mamaya ka na siya kain muna ako kasi gutom na ako. Mga alas 2 yun. Kain ako, guys. Sama kumakain ako, binuksan ko na yung cellphone. Set up ako sa food court. Ang nangyari, ang galing. Upon installing ng Airalo, sabi ng Airalo, hindi siya compatible. Pero pag sinearch mo siya, compatible. So sabi ko, bakit ganun? Nung sinearch mo siya, compatible. Nung upon application, hindi siya compatible. So, kailangan bumili yung level up. So, level up, 8 plus 8, 5 equals 17,000. May frustrated talaga ako eh. Alam mo yung parang, bibili ako or hindi. Kasi, ang ganda ng ibon. Sorry na ano ko, ang ganda. Sorry guys, na-distract ako ng ibon. Titingin tuloy ako ng mga tao dito, nahiya ako. Anyway, so, bumili ulit ako ng isa pang cellphone. Dalawa na yung cellphone ko dito. Total, Diyos ko po, meron ako 3 Motorola, 2 iPhone. Putik! 5 cellphone, putik, oh my God. Pero gamitin ko lang isa pang internet. Yung isa, baka meron gustong bumili sa inyo. Hindi ko lang parang ito ibibenta. Diyos ko, hindi ko siya nagamit. As in, inanuhan ko lang, sinet up ko lang, tapos that's it. So, na-bad trip ako, sabi ko, wala na. Gagastos na lang ako. Dapat, hindi ako bibili ng charger ng relo ko. Pero sabi ko, wala na. Bad trip na ako. So, ano pa? Hindi na ako magpipigil. Wala na. Bumili din ako. Mga 3,000. Almost 4,000. Francis. Decisions in life. Ano pa bang binili natin? Actually, yun ang binili ko. Tsaka tsinelas, extrang damit dahil wala nga akong damit. Tsaka sabon. Tsaka shampoo, toothpaste dahil gusto ko lang is maligo. Iba yung lasa ng Fanta nila dito. Parang mas lasang mangga. Anyway, ngayon ko lang na-realize, yung meaning pala ng lombada is ham. Kasi nalilito talaga ako sa salita nila, guys. Sabi ko parang, before, pag narinig ko yung salita nila, akala ko Italian. Kasi chichi-chichi, yun pala, Brazilian. Awa naman ba ng Diyos, kinabukasan ng gabi, dumating din yung aking gamit. Ito na siya guys, buo naman, walang nawala. At sa wakas, meron na ako masusuot ng mga maayos na damit. Salamat sa United at maasahan din yung kanilang service kahit naiwan yung aking gamit. At bago matapos ang ating video, shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa last video. Shoutout kay Ten Colyabdes, kay Maria Simeon at kay John Paulo Miranda. Ayan be, mag-comment ka na para ma-shout ka sa susunod na video. Go!